Amen. Sa mga kapatid, para sa ating Morning Revival Preview, ang schedule natin ngayon ay Week 2, Day 6. So magbabasa na ako uli ng mga Bible verses natin. Ephesians 3:17, that Christ make His home in your hearts through faith, that you, being rooted and grounded in love. Amen. So in second verse, 1 Corinthians 3:17, but if anyone builds upon the foundation, gold, silver, precious stones, wood, grass, stubble. So yung work ni Lord ay building. Pero sa panahon ng building, mahalaga ang material. Sapagkat kung ikaw ay nagtayo, mali ang material mo, para kang hindi nagtayo. So ibig sabihin nito, ang paglilingkod sa Panginoon ay isang pagtatayo. Pero sa panahon ng pagtatayo, ang mga materyales ay mahalaga. Ang tamang materyales ay ginto, pilak, at makakalagang bato na tumutukoy sa tres unong Diyos na tayo ay nagtatayo sa pamamagitan niya. Siya ang tamang material. Yun namang inferior material. Ito naman yung kahoy, damo, at pinaggapasan. Mga materyales na nasusunog at hindi kayang tumayo sa test ng apoy. Kaya maingat tayo. Huwag lang tayo ng tayo. Kapag ikaw ay walang pagtatayo, ibig sabihin, wala kang gawain. Mananagot ka rin. Kapag ikaw ay nagtatayo, ibig sabihin, meron kang ginagawa. Pero maingat ka rin. Dapat ang iyong ginagamit ay ang tamang material, ginto, pilak, at mahalagang bato na tumutukoy sa tres unong Diyos na siya nating pamamaraan at siya nating miniministeryo tungo sa mga tao. Magbabasa na ako. Our work in the recovery today is to minister God to people. Yes, we need to save sinners, to feed the saints and perfect them. The crucial matter, however, is that we minister God to others. The God whom we minister is not just the building God. He is also the builded God. If we fail to minister God in this way, our work will be wood, grass, and stubble. So malinaw na sinasabi rito. Ang pinakagawain natin ay ang iministeryo ang Diyos sa tao. Iministeryo ang Diyos sa tao. Yan ang ating gawain. At ang ibig sabihin nito, miniministeryo natin ang naprosesong tres unong Diyos tungo sa tao. At ang Diyos na miniministeryo natin ay isang Diyos na nagtatayo at isang Diyos na naitayo. Kapag hindi ganyan ang pagmiministeryo mo, ang ibig sabihin, ang iyong paggawa, pagtatayo, paglilingkod ay sa loob ng kahoy, damo, at pinaggapasan. Hindi totoong paglilingkod yan, sapagkat yan ay hindi makakatayo sa pagsubok ng apoy. Kaya mga kapatid, ang gawain ng Diyos, ang pinakamasela na gawain sa buong sansimukob. Hindi ito katulad ng mga ordinaryong gawain na madalas sinasabi na pwede na yan, okay na yan. So, sa gawain ng Panginoon, hindi ginagamit yung mga ganon. Pwede na yan, okay na yan. No? At sige na yan, go na natin yan. Hindi. Hindi ganyan ang Diyos. Ang Diyos ay maselan. Una, tinitingnan niya kung gumagawa ka o hindi. Kasi naligtas tayo. Tayo ay mga tinawag na alipin. Tayo ay tinawag na mga tagapagtayo. Tayo ay tinawag na mga pastol, manggagawa. At ang ibig sabihin ng mga terminolohiyang ito, tayo ay naglilingkod sa Panginoon. Pero
sa panahon ng paglilingkod, meron ding pamamaraan na itinalaga. Basahin niyo yung 1 Corinthians chapter 3, na kung saan sinasabi sa atin, ang tamang material ng pagtatayo ay ginto, pilak, at makahalagang bato. At ang ginto ay sumasagisag sa Diyos. Ang kalikasan ng Diyos ay katulad ng ginto na walang pagbabago. Ang perlas ay sumasagisag sa anak na nagpapahiwatig na ang pilak ay pambayad. Ang gawain ng redemption ay ang pagbabayad ng halaga. Ibinayad niya ang kanyang sarili. Di ba? Bilang hain, bilang ang kordero ng Diyos para sa ating kaligtasan. Kaya yan ang pilak. At ang mahalagang bato ay sumasagisag sa nagtatransformang espiritu. Amen. I would ask you to consider the work you are doing for the Lord. Perhaps you have opened up a region or have brought many people to God. But I ask you this question: how much of Christ as the embodiment of the triune God has been wrought into those whom you have brought to God? So, ano ito? Matinding consideration. Ibig sabihin tingnan natin yung mga ginagawa natin. No? I-consider natin, pag-aralan natin, tama kaya? No? At sa umpisa pa lang sinasabi sa atin, dapat ang ating gawain ay ang pagbiministeryo ng Tres Unong Diyos. Pero madalas kung ating susuriin ang ating gawain, kakaunting amount ng Tres Unong Diyos ang naimiministeryo natin. Kaya kailangan huwag tayo magpabaya. Matuto tayo paano magministeryo ng Tres Unong Diyos. Amen. Amen. So if we are sincere, okay, therefore, okay, dito na tayo. Therefore, we need to practice one thing, to minister the process triune God into others, so that He may be built Himself into their inner man. In every aspect of our work, preaching the gospel, feeding the believers, perfecting the saints, the intrinsic element must be that we minister the building and builded God to others. I would urge you to pray that the Lord would teach you to work in this way. Amen. So, sino ang mga totoong nagmiministeryo ng Tres Unong Diyos? Ang totoong nagmiministeryo at naglilingkod, sila yung nagmiministeryo ng Tres Unong Diyos. So, kailangan ma-adjust tayo, mga kapatid. Hindi ito isang gawain. Ito ay ministeryo. Ang ibig sabihin ng ministeryo ay pamamahagi, pagdaloy. No? At ito ay isang dispensing. Tayo ay mga dispenser ng Tres Unong Diyos. Yan ang tamang paglilingkod. Kaya anumang panahon na naglilingkod tayo, kailangan hindi tayo malihis dito sa namamahalang prinsipyo na ang pinakagawain natin ay ang ministeryo ng Tres Unong Diyos. Amen. So today's reading na ako. After Noah received the revelation, he believed it and practiced it. He practiced in this way of not caring about being different from his forefathers and from his generation. Perhaps some people said to him, Noah, what are you doing? What are you talking about? What are you talking about? Telling us that a flood will come. What do you mean by building an ark? Amen. So, nung panahon ni Noah, yung napapanahong ministeryo ay building the ark. Kasi meron siyang revelation eh. Kaya hindi siya nagdududa.
sure siya na ito ang natatanging gawain ng Diyos sa panahon na ito. Itayo ang arka. Kaya hindi mo siya kayang pigilan dyan. Hindi mo siya kayang papahinain o panghinain o gawing mahina sa panahon na yan. Alam niyo yung mga taong merong revelation, naku, maski na buhay nila, ibibigay nila para dyan. Kapag nakita nila na ito ang gusto ng Diyos, hindi sila aalis dyan. At hindi mo sila kayang baguhin. Hindi mo sila makukumbinsi. Naalala ko, maski si Brother Lee, natanggap niya yung revelation mula kay Watchman Lee. Pero kalaunan, sabi ni Brother Lee, kay Brother Lee, maski natalikuran mo itong ministeryo nito, hindi ko na ito tatalikuran. So, ibig sabihin, ang sinusundan ni Brother Lee ay hindi tao, kundi yung revelation na kanyang nakita. Kaya, para doon siya. So, si Noah, ganun din ang panahon niya. Pinakita sa kanya ng Diyos, isang paghahatol na gagamitin niya ang tubig upang tapusin niya ang masamang henerasyon sa panahon na yan. Pero para magawa niya yan, kailangan gumawa si Noah ng arko o arka para dyan. Kaya ang linaw. Ang pagkaalam ko, 100 taon ginugol para tapusin ang isang arka. Ang tagal, ang haba ng panahon na yan. Pero hindi siya napagod. Hindi siya give up. Malinaw siya. Kaya tayo ay dapat katulad din ni Noah. Katulad kahapon, binabanggit natin ang church life. Ibig sabihin, kung meron kang revelation na ito ang gustong itayo ng Panginoon, hindi ka titigil, hindi ka aalis, hindi mo ito bibitawan, hindi mo ito i-give up. Hindi ka magiging katulad ng iba na offend. Ayaw nang bumalik sa church life. Walang vision. Di ba? Subalit kung meron kang revelation, hindi ka aalis. Kundi magiging isa kang Noah na nagtatayo ng Ecclesia. Amen. Amen. The principle is the same today. We are following God's revelation that is according to the Bible in order to practice the church life. However, most Christians lack this revelation. God's revelation will always make you different. Daniel and his 3 companions were different, for they refused to eat the royal food. Paul was different, and so was Martin Luther. Everyone who has seen God's revelation is different. The revelation makes him different. It is good to be different. So yung revelation, gagawin kang kakaibang tao. Anong ginagawa mo? Di ba? Bakit ganyan ang sinasabi mo? Hindi ka pareho ng mga Christian worker nowadays. Sila ay pare-pareho. Iisa lang ang kanilang mga tinuturo, sinasabi, ang pamamaraan nila. Pero ikaw kakaiba. Di ba? Maski nung panahon ni Noah, natitiyak ko, siya ay naging kakaiba. Ang iyong mga ninuno, si Enoch, walk with God, napaka-godly. Di ba? Yan ay ang iyong ninuno. Nung panahon ng iyong lolo, si Enosh, calling upon the name of the Lord. Napakaganda ng kanilang mga ministeryo. Di ba? At kung sino-sino pa sa mga nagdaang kapanahunan. Si Adan. Di ba? Si Adan. Tinuturo niya ang kaligtasan na itinuro sa kanya ng Diyos. Ang kanyang anak na si Abel, nag-aalaga ng mga tupa para sa paghahain. Diba? Lahat ng ito ay mga maka-Diyos na pagsasagawa. Ikaw, magtatayo ka ng arka. Asan ang spiritual dyan? Pero yun nga sinasabi natin. Kapag meron kang vision, kaiba ang iyong pagsasalita.
Di ba? Lalo yung mga may vision tungkol sa church. No? Ano bang sinasabi mong church na one city, one church? Kakaiba yan. So magiging kakaiba ka kapag ikaw ay merong pangitain. Amen. Now we must consider Noah's work. First, Noah worked in preaching righteousness. In Noah's day, preaching righteousness was to protest against the evil generation. His generation was evil and filled with violence. But Noah was a man who preached righteousness and protested against all the righteousness, evil, and violence. He testified of the righteousness of God, of the way of God. So, righteousness, ang pagiging tama sa Diyos, tama sa tao, yan ang righteousness. So, noong panahon ni Noah, mga kapatid, dahil ang sanlibutan ay masama, napasama, grabe ang kasamaan ng panahon ni Noah. Dinidescribe ng Diyos sa atin na ang kapanahunan ni Noah ay violenteng kapanahunan, masamang kapanahunan. So, ang tao ay hindi maka-Diyos. No, para sa kanila, ang mahalaga ay kumain, uminom, at mag-asawa. So, yan tatlo lang ang binibigyan nila ng pansin. Kumain, basta may makain. Wala makain, magnakaw. Diba? Pumatay ng tao kung hindi mo makuha yung gusto mo. Napaka-evil ng henerasyon na yan. At mag-asawa. Tama lang mag-asawa, pero sa panahon ni Noah, ang pag-aasawa ay abnormal. No, yan ay katulad din ng Sodom and Gomorrah. Lalaki sa lalaki, babae sa babae. Diba? At ang isa pa sa pinakamasamang bagay sa panahon ni Noah ay ang bunga ng pag-aasawahan ng mga anghel at ng tao na nagbunga ng mga higante. Ako, ng panahon ni Noah, isipin mo, mula nang binigay yung revelation sa kanya, dumadami ang higante sa lupa. Mga abnormal na nilikha, na hindi naman nilikha ng Diyos, na ibunga ng kasamaan. So, ganyan ang sitwasyon ng kapanahunan na yan. Ay, kumusta ba ang panahon natin ngayon? Mabuti ba? Hindi. Nung puno ng violente ang panahon natin ngayon. Mga bata pa lang, violente na. Di ba? Matatanda. Di ba? Gumagawa ng mga bagay na immoral. Mga taong mandarambong, magnanakaw, nagmamahal sa salapi, ginagawang paglilingkod sa harapan, sa likuran ay mga kasamaan. Kaya, itong panahon na ito, kailangan natin ng totoong ark. Yan ay walang iba kundi ang eklesiya. Tangi lamang sa eklesiya, ang tao ay naibubukod mula sa masamang henerasyon. At ang tao ay ginagawang patotoo ng Diyos. Kaya ito yung eklesiya. Amen. Now we must consider Noah's work. First, Noah worked in preaching righteousness. Amen. In Noah's day, preaching righteousness was to protest against the evil generation. His generation was evil and filled with violence. But Noah was a man who preached righteousness and protested against all the unrighteousness, evil, and violence. He testified of the righteous way of God. So, ang preaching ni Noah, righteousness, na ang ibig sabihin, kanyang ipinapangaral kung ano ang tama sa mata ng Diyos. At siyempre, sa mata ng tao. While Noah was preaching righteousness, he was building the ark. In principle, we are doing the same thing. Noah built the ark by faith according to God's revelation. He did not construct it according to tradition or his own concept and invention, but absolutely according to God's revelation.
This is the reason that in everything we must return to God's revelation in His holy word. We must come back to the pure word of God. Amen. Revelation. So mga kapatid, mahalaga ang pangitain. Sabagat ang isang tao, kung siya ay walang pangitain, siya ay katulad ng bulag, gumagawa ng walang nakikita. Walang nakikita. So ang revelation ay pagpapakita ng Diyos sa ating espiritu. Ang linaw, nakikita mo siya. Ang Diyos ang nagpapakita sa iyo. Ito ang aking gawain. Ito ang aking gusto. Ito ang aking pamamaraan. At ito ang aking goal. So kailangan makita mo yan mula sa mata ng iyong espiritu. At kailangan madinig mo yan mula sa Panginoon. Upang maging mga tao tayo na merong pangitain sa panahon na ito. At isa sa pinakamatinding pangitain ay ang pagkakita ng pagtatayo ng eklesiya sa panahon na ito. Kung ang eklesiya ay hindi maitayo, hindi mabibigyan ng Diyos ng wakas ang kapanahunan na ito. Kung hindi maitayo ang eklesiya sa panahon na ito, ang Diyos ay walang patotoo laban sa kaharian ni Satanas. Sabagat kung walang patotoo ang Diyos, siya ay natalo. Wala siyang naibunga sa gitna ng masamang henerasyon na ito. Si Satanas ang nagtagumpay. Pero hindi mangyayari yan sapagkat palaging merong malaking but. Oo, parang sobra ng talamak ang gawain ni Satanas. Parang wala ng lugar para sa Diyos. Pero, but, may mga taong nakakita at nakasumpong ng biyaya sa mata ng Diyos. Katulad ni Watchman Nee. Di ba? Noong panahon niya, aktibo ang buong sanlibutan sa maraming bagay. Maging ang spiritual na bagay ay napababa. Makikita mo na maging sa Biblia, ang eklesiya mismo na inaasahan ng Diyos, napababa. Diba? Nawala ang unang pag-ibig. Diba? Ang eklesiya ay naging naging lugar ng sanlibutan. Diba? Ang kanilang Kristo ay naitaboy sa labas. Napababa ang eklesiya. Diba? Ang eklesiya ng Sardis, naging patay na eklesiya. Walang pagpa-function ang mga member. Diba? Ganyan ang sitwasyon ngayon. Pastor dito, pastor doon. Siya na lang ang gumagalaw. Hindi mo na makita ang katawan ni Kristo. Diba? Ang eklesiya ay naging malahininga. Kaya ang eklesiya mismo ay napababa. Parang wala. Masama na ang mundo. Pati eklesiya bumaba. Parang natalo ang Panginoon. Yung inaasahan niyang eklesiya, natalo. Pero ang maganda rito, but, nakakita ng biyaya ang isang tao sa China. Ang pangalan ay Watchman Nee. Nakita niya ang vision ng eklesiya. Na naginip siya. Nabuo ang revelation sa kanya. Nakita niya ang maraming mga eklesiya lokal na naitayo sa China. Yung panahon na yan. Di ba? Natalo ba ang Diyos? Hindi. No, hindi siya natalo. At dumating ang komunista sa China. Ang daming local church na nabagsak, nawala. Parang malakas na naman ang masamang isa. But, another but. Si Witness Lee, pinalabas niya mula sa China at na-preserve ang patotoo ng Panginoon. Naikalat siya sa buong mundo hanggang sa kapanahunan natin ngayon. Bagamat si Brother Lee ay nawala na. Brother Lee ay nawala na. Ang sabi ng mga opposer, wala na kayo. Wala na kayo. But, di ba? Nag-raise up naman siya ng mga blending brother. Ipinagpatuloy ang ministeryong ito. At kung siya ay ma-delay, but we are raising up the next generation to continue.
Natatalo ba ang Diyos? Hindi. Hindi mo matatalo. Sa panahon ng mga kahinaan, negatibong bagay, merong laging malaking but. Amen. 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 Well, Noah was preaching righteousness. Okay. The building of the ark was absolutely against the tide of Noah's generation. He was against the trend of that age, and he condemned the world. The work of Noah and his family was unique, peculiar, and strange. In human eyes, it was impractical. It was according to God's revelation, and thus it was against the trend and the tide of that generation. Amen. So, ang ibig sabihin, ang napapanahong revelation sa panahon ni Noah ay isang bagay na against the tide. Alam niyo kasi ang sanlibutan, may tide yan, may dalo yan, may flow yan eh. Yan yung napapanahong gawain ni Satanas sa loob ng sanlibutan. Ito yung yung maski yung mga spiritual. Makikita natin, nagbabago-bago. Di ba? May mga panahon na ang pagsambay, napaka-solemn. Pahinting. Isang kapanahunan yan. May kapanahunan naman na yung pagsamba, naging mga rock music. Isang kapanahunan. Di ba? So, nagbabago siya. Nag-iiba siya. So, ang trend ng world ay nagpapatuloy hindi lang sa aspekto ng masama, hindi lang sa aspekto ng mga libangan, no, kundi maging sa aspekto ng spiritual. Merong mga pagsasagawa ng pagpapakita kung paano ang gawain ng Diyos ay naibaba. Oo, naibaba siya. Na tila baga mahirap isagawa ang gusto ng Diyos. Pero salamat sa Panginoon. Palaging merong umpisa ang ating Diyos. Amen. So, sa panahon na ito, ang unique work ng ating Diyos ay ang pagtatayo ng eklesiya. At ang pagtatayo ng eklesiya ay dapat ayon sa tamang material. Amen. Do you not think that the principle is the same today? What we are preaching and doing is altogether against the tide of this generation. But we praise the Lord that we are in this flow. We are not in the tide of this generation. We are in the flow from the throne according to His revelation. So merong isang flow from the throne na lumilikha ng isang bagong henerasyon. Ang eklesiya ay isang bagong henerasyon na nalikha mula sa daloy ng Espiritu, sa daloy ng mula sa trono ng Diyos, at lumikha siya ng isang bagong nilikha, bagong kapanahunan sa panahon natin. Salamat sa Panginoon. At tayo ay tinamo niya para sa kanyang eklesiya. At pwede ko sabihin na ang eklesiya ngayon, ang siyang bagong kapanahunan sa gitna ng madilim na sanlibutan. So ang panahon ngayon, hindi pa natapos yung sanlibutan, yung masamang kapanahunan. Ito ay umiiral. Pero yan ay hindi naman babaguhin na ng Diyos eh. Hindi na niya ire-repair yung sanlibutan. Ang gagawin niya, sa gitna ng masamang sanlibutan, magbabangon siya ng patotoo. At itong patotoong ito ay ang eklesiya. Ang ibig sabihin ng patotoo, hindi siya katulad ng umiiral na masamang sanlibutan. Ang eklesiya ay puspos ng katwiran ng Diyos. Ang katwiran ang nagahari sa gitna ng eklesiya. Sapagkat kung ang katwiran ay nawala sa loob ng eklesiya, maging ang eklesiya ay babagsak na katulad ng sanlibutan. Pero hindi mangyayari yan. Sapagkat ang foundation natin ngayon ay si Kristo bilang katwiran, bilang pundasyon ng pangkasalukuyang kaharian sa loob ng ganitong sitwasyon.
Kaya ang eklesiya ay tinatawag na golden lampstand. Di ba? Ang patotoo ni Jesus sa gitna ng kadiliman. At yan ay katulad sa ark na nilikha ng panahon ni Noah. Ito ay nailikha, okay, sa loob may katwiran, sa loob may pagsamba, may pagpuri, mayroong mga spiritual na totoo. Pero pag lumabas ka sa eklesiya, ano meron dyan? Ano meron? Ang sanlibutan. Ang napasamang sanlibutan. Amen. Salamat, Panginoon. Pinakita mo sa amin ang isang henerasyon sa panahon na ito na isinasagawa sa pamamagitan ng buhay eklesiya. Isang henerasyon na puno ng katwiran, puno ng kabanalan, at naging isang sisidlan kung saan iniingatan mo ang mga tapat mong tao, bayan, at mga naglilingkod sa iyo. Salamat, Panginoon. Amen.